Welcome back to the PH Insider on TV. Lawmakers from the Makabayan bloc in the House of Representatives have filed a resolution urging the Philippine government to rejoin the International Criminal Court, or ICC. The group said returning to the ICC would demonstrate the country's commitment to human rights, international law, and accountability. The resolution also aims to restore global confidence in the Philippines justice system and reaffirms its obligations under international treaties. Now, maybe for the final discussion, let's discuss the details of this. Following the resolution filed by the Makabayan bloc, ito mga kabalyero, it urges, yung resolution, it urges the Philippines to rejoin the ICC. Gaano ba ka-realistic itong proposal? Considering the present administration? Well, para sa akin, hindi yan para sa ngayon. Backup plan yan nila. Just in case manalo si Sara Duterte. No. So, yun yung kaagad ang nakikita kong ano dyan, backup plan yan. So, kumbaga attorney, parang the Makabayan bloc is already anticipating Yes. that there's going to be an EJK 2.0. No, probably. Kasi sa ngayon pa nga lang, nangangalap na sila ng damay. Pati na yung iba pang mga co-accused na nilalabas ng mga ano. Kung kakailanganin na may sasalid nila dyan si Sara Duterte later on, pag nanalo siya, at meron siya mga policy, kasi most likely, ngayon pa lang, pronouncement niya, sinasabi niya kaagad na, mananagot at kung sino mang lalabag sa batas. May dagdag ko lang sa sinabi niya, attorney, interesting yun, kasi, Okay. Parang, tawag dito, advanced thinking na si attorney. Sa akin I lang, mean, hypothetical pa naman to. yeah. Until, we reach that period. I mean, that time. Okay. yeah. Actually, hypothetically speaking, kung gagawin rin natin yun, should we heed the advice of the Makabayan bloc to rejoin the ICC, aren't we admitting, yung pinag-usapan po natin kanina, na yung mga local courts natin, are not strong enough to try cases involving our VIPs, our former state leaders. Diba? Parang magkaakibat yun eh. Tama. Parang may admission, mahina ang mga courts natin. So, itapon natin sa ICC to ensure that there's going to be fair trial. There are currently no discussions on rejoining the ICC. What does this indicate about the administration's foreign policy direction? Well, it's not the top priority of Malacanang, even the president. So, tingin ko hindi niya top priority yan. And if Malacanang is going to, push through with that idea, it might be used against Malacanang by the opponents of President Bongbong Marcos. Sasabihin, namumuliti ka na naman ng Pangulo. Possibly, pwede itong gamitin sa mga kaaway niya, ipapadala na lamang, magpa-file ng cases sa International Criminal Court, sasabihin na yun ay crime against humanity. Then, tapos, kumbaga man, ipapadala na, ipapa-aresto na. No? Actually, it could apply to him. Pag wala na siya. Pagbalik na tayo sa ICC, some of his political enemies or ang kalaban niya, itong mga nangyari na ito, pwedeng mangyari ito. Iba nga lang, hindi nga lang pagpatay. Ito naman, pwedeng ibintang sa kanya itong makasaysayang itong flood or alleged his involvement in this alleged biggest fiasco in the history of the country. At I mean, kung flood control fiasco. At kung susundan naman yung command of responsibility, it could apply to him also. Yes. Wala nang immunity din by the time. Di ba? So, pwede ba yun? Anong tingin? Pwede bang dalhin din sa ICC? It could be. It could be. In fact, kasi hindi naman daw siya crime against humanity. Hindi, isa yan sa nabasa ko sa mga comment ni Attorney Conti. Oo. Okay. Na posible kahit sino, no? Yes. Basta naging state leader. Yes, generals, yung mga military officers, yun ang mga minsan na nadadala. Hindi lang naman mga presidente, hindi lang naman yung mga head of states nadadala. Well, one great lawyers that I managed to bump into once told me that nothing really happens by coincidence. It is always providential. Baka naman itong mga pangyayari ngayon, ito na yung magbubukas din ng mga possibilities na sa mga darating na mga panahon. Itong mga leader na mayroong mga tahasang pang-aabuso, pagkakamal ng kaba ng bayan, pera ng bayan,
involved sa korupsyon, talagang ang kahantungan nito ay ICC rin. What do you think, Prof. Dennis? Parang Kasi naging magiging template ito eh. Oo. Oo. At saka parang may institutionalize na talaga, no, na yung ICC is our court of last resort, not the Supreme Court anymore. Yun nga eh. 'Di ba? Parang ano na. Kasi obviously, mayroong appointment, appointing power dito is the executive. So parang lagi na bang dapat natin pagdudahan yung the veracity of the status of these appointed officers or officers of the court? Ganun ba ang kinakailangan, and we'll just ultimately submit to the proceedings, sa International Criminal Court? Lagi pa na. Palagay ko, Ano tingin mo, attorney? hindi maganda yung ganyan kasi it will reflect on us. Okay. So kung yung natin bilang bansa, kung gaano tayo kawalang tiwala sa ating mga sarili o kaya gaano tayo kababa na hindi natin kayang i-govern o i-disiplina ang ating mga leaders o kaya ang ating demokrasya, hindi natin kayang itaguyod without the help of any outside institution. So para sa akin, hindi maganda yung ganung template na susundan natin. Yeah, agree ako doon kasi I think if that's going to be our practice, na dalhin yung mga cases sa international court, basta magka-qualify sa mga grounds, it's going to be a reflection of what kind of institutions, state institutions we have. Yes. So generally, ang magiging natin dyan image is that we have weak state institutions. And it will affect our economy. At saka magdo-domino effect na yan, if I may cut you. Yeah. Doctor. Tama-tama ho. Oh. Yeah. Nakakalungkot. I was about to say the same word. Oo. Nakakalungkot. It's kind of disheartening to note also na ano bang tingin natin na ako bilang isang Juan de la Cruz? Ano bang dapat ang maging pananaw namin sa pagdating sa usaping kaso involving these high-ranking officials of the country, di ba? Dapat ba talagang isubmit ito doon sa ibayong dagat? Hayaan natin husgahan ito ng ICC at wala na talagang kaya. Considering that we have this equally independent branches of the government, the judiciary, executive, and the legislative, di ba? Ngayon, siguro naman may sense of independence sana yung judiciary para magpagtanto kung ano ba talaga ang merito ng kaso. Pero it seems now that yung ganito kabibigat na kaso, talagang kailangan natin humingi ng tulong sa mga banyaga. Alam mo, Sir Ox, buti na bring up mo yan. Kasi if we go down to the level of the ordinary Filipinos, yung ordinaryong Juan de la Cruz, ano ba ang perception nila o experience nila pagdating sa mga hukuman natin? Diba, pag halimbawa kalaban nila ay mayaman o makapangyarihan, sasabihin nila ang hustisya ay para lang sa mayaman. Oo, parang kanta ng Tatsunod yun. Naalala ko si Bambo dyan. Si Gary Granada tuloy. Okay. So, yun na, kumbaga man, mas may pananalig pa tayo doon sa mga international courts kaysa sa sarili nating courts. Ay, nako. Umiiling-iling si Atty. Sandro. Sige, tama ba yun na kaming mga Juan de la Cruz o pangkaraniwang mamamayan ay mas manalig? Of course, hindi tama yan. Paglaban mo, attorney. Sige. Vehemently object to that idea. Itama niyo po kami. Ano po ang dapat namin maging pananaw? Ang siguro dapat natin tingnan yung structure ng ating government. Kasi sa palagay ko, kahit ano pang gawin natin, yung sistema natin, pag hindi natin binago o pinalitan, ganito pa rin ang mangyayari. So, medyo malalim na usapin yan. Hugot. Okay. Yes, parang sasakyan yan na defective. Palitan mo ng palitan ng driver, defektibo yung sasakyan, it doesn't matter. Mangyayari at mangyayari yung nangyayari. So, palagay ko masyado nang tayong wala na tayong gana dito sa unitary system of government natin. Masyado nang master ng mga tiwala ito. Kung paano ito lulusutan, paano kakamkamin ang kaba ng bayan, paano, di ba? Yung power play in a unitary system of government, masyado ng master ng ating mga They have perfected the art of to the point na political machinations and nahina na manipulations. tuloy yung ating yung mga sistema natin, ng democratic systems natin. May dagdag ko lang sa maganda yung point ni attorney, no? May dagdag ko lang, siguro this is the best time for us to call for judicial reform.
Di ba, attorney? Correct, correct. Anong klaseng reforma kaya yan, Professor Dennis? Ako, iniisip ko, well, ano to? Kailangan na ba kailangan ba itong, ano ba, dapat i-elect na to? Hindi na dapat ina-appoint? Well, sa ibang mga... Sige, settle niya. Sige, Professor Dennis. Gusto ko masundan yung ano niya eh. yung judicial reform na yan. Ako, naiisip ko dyan, kasi parang walang utang na loob doon sa mga appointing officers. So, in order for us to ensure that there's going to be an independent Actually, very complex yung ano, yung problema ng judiciary natin. Mas expert si attorney diyan. ang sa akin po yung sistema talaga natin. Kasi masyado ng talamak yung ganitong pangyayari. Hindi lang nangyayari to dito sa taas, down to the barangay levels. Ganun na rin po. Palakasan system, padrino system, and we elect our leaders not on the basis of their party policies, but based on the personalities. So, masyadong mababang para sa atin. Sabi pa ni Plato, that city is just as good as the leaders that they elect. Yeah. Correct. Kung ganyan ang ini-elect nating mga leaders, yun ang reflection natin. O kaya may dagdag ko lang sa sabi, last point. Idagdag ko lang na sa sobrang walang tiwala siguro yung mga ordinaryong mamamayan sa ating judicial system, yung iba nagre-resort na dun sa magsusumbong na lang kay Tulfo. Yes. O kasi yun, swift and instant justice, tatawagan lang ng host, tapos ayan na. Papahiya sa Ipapahiya. Tapos ayan na, nakuha na yung hustisya. Well, that's not good, That's not good. That's why we should restore the integrity of our justice system. Yeah. Correct. Malaking trabaho to. Sige. Alright, bago tayo tuluyan magwakas, final statements tayo dito. Anong pananaw mo dito? Yung pangkabuuan dito sa ICC, and ikaw ba, meron ka bang nakikitang dapat panigan na between the prosecution as they've laid down the cards on the table? Actually, ako naman, nasa an observer, sa akin lang, gusto kong tingnan, gusto kong ikumpara yung paano i-conduct ng ICC yung tinatawag na fair and impartial trial, which is a big question sa mga local courts natin. Ayoko munang pumanig Pero of course, syempre, as a professor, a political science professor, we always want to see to it that human rights are respected, that there is rule of law, and that there is accountability. So from that alone, meron akong bias towards, of course, the prosecution. Na sana magtagumpay yung prosecution. But then again, it all depends on the evidence, the strength of the evidence that will be presented by both sides. So ayoko muna i-preempt, ayoko muna humusga. Tingnan natin yung katapusan. Well, sa akin, napaka-exciting itong nangyayari. Siguro, after all these things have been over, matututo tayo, marami tayong matututunan as a society, bilang bansa sa mga nangyayari. So, hintayin natin kung ano ang kaganapan doon, na ilatag na at ilalatag pa kung halimbawa magdire-diretso sa trial yung kaso o kaya ilan sa mga charges. At ito, tama si Dr. Dennis, sana maging model itong justice system dito na umuusad ngayon sa ICC. Hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo para maipakita talaga na ganito umusad ang totoong hustisya. Yeah. Para sa akin, it is kind of or sort of premature kung alin sa dalawa, sa depensa at saka sa prosecution ang dapat panigan. Pero at the end of the day, I earlier sabi ko, it probably providential ito. Ito siguro yung pagkakataon bilang isang pangkaraniwang mamayan kami na makita ng marami ng taong bayan, hindi lang ng mga Pilipino, buong mundo na nagsusubaybay sa kasong ito kung paano talaga gagampanan ng tama ang papel ng ICC hinggil sa usaping ito. Yeah. Lalo na at ang concern dito ay head of state, isang malaking individual, presidente, former president ng bansa. Tingnan natin ang mga kaganapan as the proceedings go on and on.
Tonight on the PH Insider, the political and legal fault lines surrounding the Philippines take center stage as the International Criminal Court moves forward with the confirmation of charges against former President Rodrigo Duterte. While the defense brands the proceedings as politically driven, the prosecution presses its case before the world, reigniting a fierce debate at home on accountability, sovereignty, and the limits of state power. At the same time, lawmakers are calling on Malacanang to reconsider the country's return to the ICC, a move the administration says remains off the table. As institutions collide and narratives compete, the question now extends beyond the courtroom. Is this a pursuit of justice or a battle that will redefine the country's political landscape? Magandang gabi, ako po si Ox Balyado. With a veteran political analyst, Dr. Dennis Coronation. Nagalak po ako at nakasama na naman ako sa malalim na talakayan tungkol sa issue ng ICC at confirmation of charges. There we Maraming go. salamat po. Thank you, Professor Dennis. And of course, ang ating batikang abogado. Yes. Nagbabalik. Buti naman at nakapagbalik na ako dito. Sana tuloy-tuloy na ang aking attendance. Magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating paghihimay-himay ng mga balitang may pakialam ka. This is the program where we cut through the noise, confront the gaps, and demand the answers the nation deserves. This is the PH Insider on TV.